Genesis chapter 25 verse 1 hanggang 34. Mga iba pang lahi ni Abraham. Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketura. Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak at Sua. Si Joksan ang ama ni Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Litusim at Liumim. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enok, Abida at Ilda. Lahat sila'y buhat kay Ketura. Kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. At inilibing siya ni Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Efron, anak ni Zohar, na Heteo. Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Ber-lahai-roi. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Ehiptong alipin ni Sarah. Si Nebayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdil at Mibsam. Sumunod sina Misma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havilah at Shur, sa daang patungo sa Assyria, sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebeka, anak na dalaga ni Bethuel, isang Aramyong taga Mesopotamia. Si Rebeka ay kapatid ni Laban, isa ring Aramyo. Hindi magkaanak si Rebeka, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebeka ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, "Kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay?" Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Isayo ang ipinangalan dito.
Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Isayo, at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Isayo, palibhasa'y kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebeka. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani, siya namang pagdating ni Isayo mula sa pangangaso. Sinabi niya, "Gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo." At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, "Ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay." "Payag na ako," sabi ni Isayo. "Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom." "Kung gayon," sabi ni Jacob, "sumumpa ka muna." Sumumpa nga si Isayo at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Isayo ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Isayo. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay.